Mula nang malaman niyang Shinshin na babalik na si Jiang Yi sa shelter, sabik siyang naghintay sa bintana. Pinagmamasdan ang mga zombie na walang direksyon sa snowfield, napabuntong hininga siyang Shinshin, iniisip kung kumusta na kaya ang naging labanan nila Jiang Yi. Biglang lumitaw ang dalawang snow vehicles sa snowfield. Masiglang sumigaw siyang Shinshin, bumalik na sila. Bumalik na sila. Pagpasok ni Jiang Yi at ng iba pa, agad na sumalubong sina Yang Shinshin at Lu Kairen kay Jiang Yi, masiglang tinatawag siyang kuya. May halong pag-aalala at hiyapang ang sinabi ni Yang Shinshin, pasensya na, wala kaming silbi. Hindi kami makasama sa mga pakikipagsapalaran mo, dito lang kami sa bahay, walang ginagawa. Ngumiti si Jiang Yi at hinaplos ang ulo ng dalawang dalaga. Wala kaming naging problema, kaya huwag niyo masyadong sisihin ang sarili niyo. Iba-iba ang kakayahan ng bawat isa, basta ginagawa natin ng maayos ang mga tungkulin natin, sapat na yon. Noong panahong iyon, nakapaghanda na si Yang Mi ng isang buong hapag ng pagkain upang salubungin ang lahat sa kanilang pagbabalik. Nagtipon ang buong pamilya sa malaking bilog na mesa upang kumain at uminom ng masaya. Matapos mabusog ang lahat, nagsimulang magtanong si Jiang Yi, may nangyaring kakaiba ba sa kanlungan habang wala kami? Umiling si Yang Mi at sumagot, maliban sa ilang ligaw na zombie na gumagala sa labas nitong mga nakaraang araw, wala nang ibang nangyari. Ang unang mga araw pagkatapos niyong umalis ay napakatahimik. Ikinuwento rin ni Jiang Yi ang sitwasyon sa labanan, habang ang aming koponan ay nakabalik ng walang pinsala, hindi ganoon kaswerte ang ibang grupo, nawalan sila ng higit sa 80% at ang ilang grupo ay tuluyang naubos. May halong lungkot na sabi ni Lu Kairen, pagkatapos ng krisis na ito sa mga zombie, maliban sa snow worship sect at ilang malalaking base, malamang napakahirap nang makahanap ng mga nakaligtas sa Heavenly Sea City ngayon. Bigla, bumalot ang malakas na pakiramdam ng kalungkutan sa lahat. Sa puntong iyon, biglang sumigaw si Xu Changli, cheers! Huwag na tayong malungkot. Hanggat buhay tayo, dapat nating ipagdiwang ang pagkain at inumin. Ang tagumpay na ito ay nararapat lamang ipagdiwang. Tinanong ni Jiang Yi si Yang Mi, kumusta na ang pagsasaliksik mo tungkol sa mutant na pagkain? Laging pinahahalagahan ni Jiang Yi ang pagtatabi ng mga estratehikong materyales. Buong pagmamalaki namang sumagot si Yang Mi, araw-araw akong abala sa paggawa nito, halos puno na ang ref ngayon. Biglang tumayo si Xu Changli at tumakbo patungo sa banyo. Nakainom na siya ng 2 bote ng pulang alak, nagdesisyong magpakasaya ng husto dahil nakaligtas siya sa panganib. Matapos ang salusalo, tumayo si Jiang Yi at tinawag si Yang Shinshin, samahan mo ako sa control room. May mahalagang datos akong kailangan mong tulungan akong suriin. Binuksan ni Jiang Yi ang mga datos na ipinadala ni Xiao Honglian, na naglalaman ng mga detalye tungkol sa mga pinuno at kinatawan ng mga pangunahing base, maliban sa Yangsheng base. Gayunpaman, ang taong pinakapinagtuunan ni Jiang Yi ng pansin sa mga dokumentong ito ay si Yuan Kongya. Para sa iba, tila mga panakipbutas lamang sila upang hindi maghinala si Xiao Honglian ng hindi kinakailangan. Plano ni Jiang Yi na talakayin ang tungkol kay Yuan Kongya kasama si Yang Shinshin. Ang impormasyon mula kay Xiao Honglian ay napakadetalyado, na hindi lang naglalaman ng mga personal na talambuhay at kasaysayan ng pag-unlad kundi pati na rin ng mga detalyadong background ng pamilya. Pagkatapos basahin ang impormasyon ni Yuan Kongya, parehong natahimik sila. Si Yuan Kongya, 20 taong gulang, ay may lahing halo mula sa bansang North Korea at China. Ang kanyang mga magulang ay debotong tagasunod ng Divine Sect. Lumipat si Yuan Kongya sa Tianhai City sa China kasama ang kanyang mga magulang sa edad na 3, kung saan itinatag ng kanyang ama, si Yuan Suyon, ang isang sangay ng Divine Sect sa parehong taon. Gayunpaman, sinabi ng gobyerno ng China ang sektang ito bilang isang kulto na naging dahilan upang sila ay mag-operate ng lihim. Upang makakuha ng mas maraming tagasunod, maling inangkin ng kanyang mga magulang na may mga banal na kapangyarihan ang kanilang anak na si Yuan Kongya at idineklara siyang banal na birhen ng Divine Sect. Gamit ang relihiyosong panlilinlang, mabilis na nakapag-ipon ng malaking kayamanan ang pamilyang Yuan. Dahil dito, namuhay si Yuan Kongya ng marangyang buhay mula pagkabata, halos parang isang prinsesa sa loob ng sekta. 13 taon matapos nito, namatay ang kanyang mga magulang sa isang pagbagsak ng eroplano, habang papunta sa isang pagpupulong ng Divine Sect sa China. Noon lang napagtanto ng mga tagasunod na niloko sila. Sa edad na 16, hindi na kayanan ni Yuan Kongya na kontrolin ang sitwasyon, at agad na lumabas ang katotohanan na wala siyang mga banal na kapangyarihan.
Ang doktrina ng sekta ay nagsasaad na makakatanggap ng mga biyayang makadiyos ang mga tagasunod sa pamamagitan ng pag-aalay ng ari-arian, at pagkatapos umabot sa isang tiyak na halaga, maaari silang pumasok sa banal na kaharian matapos ang kamatayan. Marami sa mga tagasunod ang nabankrupt dahil dito, at ngayon, ang galit ng mga tagasunod ay ibinaling kay Yuan Kongya. Nang matagpuan siya, si Yuan Kongya ay pinahirapan hanggang sa halos hindi na makilala, nagtamo ng permanenteng mga peklat sa kanyang buong katawan. Nakahagilap ng ulat ang pulisya ng Tianjin City noong 2046, ngunit dahil sa dami ng mga taong sangkot at sa pagkakasangkot ng isang kulto, mabilis na isinara ang kaso. Simula noon, nawala si Yuan Kongya sa publiko hanggang sa dumating ang yugtong Ice Age, kung kailan ginamit niya ang mga manipulatibong teknik ng Divine Sect upang itatag ang Snow Worship Sect at mabilis itong palaguin. Matapos basahin ito, natahimik si Jiang Yi at Yang Xinshin. Tunay ngang detalyado ang impormasyon mula kay Xiao Honglian, makikita pa nga nila ang mga kasong kinasasangkutan ng hanggang 136 na individual. Mahirap isipin kung ano ang pinagdaanan ni Yuan Kongya. Sa puntong iyon, ibinahagi ni Jiang Yi ang kanyang hinala. Sa tingin ko, ang kakayahan ni Yuan Kongya ay pagbabalik ng kamatayan. Ang Frost Essence na ginawa niya ay maaaring magpukaw ng kakayahan sa iba, ngunit sa kanilang pagkamatay, bumabalik ang kanilang mga kakayahan kay Yuan Kongya. Ang hukbong zombie na ito ay nilikha niya upang kunin ang mga kakayahan ng mga namatay. Kung iisipin mo, talagang nakakatakot ang kakayahan na ito. Hindi ako makakatulog nang hindi nalalaman ang buong katotohanan. Sa mga kasindak-sindak na pinagdaanan ni Yuan Kongya, imposibleng asahan siyang maging tagapagligtas sa panahon ng Apokalips, kahit ang mapanatili ang kanyang katinuan ay mahirap. Napabuntong hininga si Yang Xinshin at sinabi, kung ako rin ang nasa kalagayan niya, marahil isipin ko na rin ang wasakin ang buong mundo o hubugin ito ayon sa gusto ko. Bigla napagtanto ni Jiang Yi ang isang bagay. Lagi niyang iniisip na hindi hahayaan ni Yuan Kongya na magdusa ang Snow Worship Sect para lamang makakuha ng kakayahan, ngunit ngayon, napagtanto niyang marahil wala talagang pakialam si Yuan sa buhay ng kanyang mga tagasunod. Ang mga aksyon niya ay para lamang itago ang kanyang sariling mga plano. Nagtataka, tanong ni Yang Xinshin, may ebidensya ka ba para patunayan ito? Bahagyang ngumiti si Jiang Yi, wala noon, pero meron na ngayon. Ikinuwento ni Jiang Yi kay Yang Xinshin na sa labanan ng mga zombie, ipinakita ni Yuan Kongya ang dalawang espesyal na kakayahan. Alam na mayroon siyang 4 na ganap na magkakaibang kakayahan, ang mga biyayang kilala ng publiko, ang mga pisikal na kakayahan ng enhancement class, gayon din ang pamilyar na kakayahan sa yelo at nyebe. Ayon sa kasalukuyang kaalaman, imposibleng magkaroon ng maraming hindi magkaugnay na kakayahan ang isang tao ng sabay-sabay. Higit pa rito, kung ito ay mga kakayahan na siya mismo ang nakakuha, hindi niya ito kailangang itago ng ganoon kaingat. Ipinapahiwatig nito na mayroong lihim na dahilan sa likod ng mga pangyayari na nagpapalakas ng hinala ko. Ang mga kakayahan niya ay ninakaw mula sa iba, gamit ang Frost Essence bilang paraan. Matapos marinig ito, seryosong nagsalita si Yang Xinshin, kung ganito nga ang pattern ng kanyang kakayahan, gaano na ba kalakas ngayon si Yuan Kongya? Hindi natin kayang sukatin. Ayon sa kasalukuyang pagsusuri sa mga taong nagising ang kakayahan, bawat mutant ay may kahinaan. Ngunit kung ang isang tao ay nagtataglay ng maraming uri ng kakayahan, at ang mga kahinaan ng mga kakayahang ito ay nagtatakip sa isa't isa, maaaring hindi na kayang talunin ang taong ito. Sinuri rin ni Jiang Yi, iyon ang dahilan kung bakit nais niyang magulo ang Heavenly Sea City. Kapag namatay ang mga nagising gamit ang Frost Essence, patuloy na lalakas si Yuan Kongya. Baka pati sarili niyang mga tauhan ay maging target niya. Pagkatapos ng lahat, maraming mutant sa Snow Worship Sect ang nagising gamit ang Frost Essence, at ang kanilang pagkamatay ay tiyak na makikinabang kay Yuan Kongya. Sumang-ayon si Yang Xinshin sa paliwanag ni Jiang Yi, ngunit ito ay haka-haka lamang, walang direktang ebidensya upang patunayan ito. Ang kasalukuyang sitwasyon ay napakabigat, ginamit na niya ang pag-atake ng mga zombie upang lubos na pahinain ang puwersa ng 4 na pamilya, at nagbigay pa siya ng Frost Essence sa lahat bago umalis. Ibig sabihin, malamang ay may plano siyang kumilos laban sa lahat. Ang tanging hula ngayon ay kapag umalis na si Bian Jianwu mula sa grupo ng investigasyon ng Jiangnan Region sa Tianjin City, siguradong kikilos ang Snow Worship Sect. Habang sinasabi ito, kinuha ni Jiang Yi ang isang puting tela mula sa bulsa ng pantalon at iniabot kay Yang Xinshin, maaaring ito ang ebidensya.
Lumabas na palihim na inilagay ni Li Jin ang maraming impormasyon sa telang iyon. Isinulat niya na ang prutas ng Blood Vine ay may mga epekto ng halusinasyon, at tila may ilang ugat nito na nagpapalakas ng mga nilalang na parang zombie. Bukod dito, ang mga lalaki na sasali sa Snow Worship Sect ay kailangang sumailalim muna sa isang ritual ng paglilinis na personal na ginagawa ni Yuan Kongya na kinabibilangan ng pagkapon. Dagdag pa, minsan nang sinakal ni Yuan Kongya ang isang babaeng pari gamit ang kanyang sariling mga kamay. Gulat na tinitigan ni Yang Shinshin ang puting tela, ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala ni Jiang Yi. Malalim na nag-isip si Jiang Yi at nagsabi, talagang may malaking problema si Yuan Kongya. Si Li Jin ay isang pari ng Snow Worship Sect at malapit sa pinakagitna ng sekta. Ang isinulat niya, kasama ng mga napansin ko, ay halos siguradong nagpapatunay na may seryosong issue sa parehong Yuan Kongya at sa Snow Worship Sect. Ang sinasabing pagbibigay ng Frost Essence ay isang malaking sabuatan, at posibleng konektado rin sa kanya ang krisis sa mga zombie. Kung hindi dumating ang mga tao mula sa Jiangnan Region sa tamang oras, malamang nasa malaking panganib na tayo. Nag-aalalang sinabi ni Jiang Yi, si Yuan Kongya ay siguradong may antisocial na personalidad. Kahit na malungkot ang kanyang mga karanasan, hindi natin ito maaaring ituring na inosente, para itong karmang gantimpala. Seryosong tugon ni Yang Shinshin, sa mga pinagdaanan niya, hindi nakakapagtaka na ganito siya ngayon. Pero hindi ito ang dapat nating pagtuunan ng pansin, ang mahalaga ngayon ay kung paano haharapin ang kanyang banta. Alam ni Jiang Yi na marami ng kakayahan ang naabsorb ni Yuan Kongya mula sa iba't ibang tao, at halos tiyak na mas malakas na siya ngayon kaysa sa kanya, maaaring ituring siyang isang hindi matatalong nilalang, at siguradong kikilos siya laban sa kanila. Sa kaisipang ito, biglang nakaramdam ng takot si Jiang Yi, kung talagang kailangan nating harapin si Yuan Kongya, hindi tayo sapat kung tayo lang. Una sa lahat, mahalagang ipaalam sa ibang puwersa ang kanyang plano. Ngunit kahit na magkaisa ang ibang mga grupo, baka hindi pa rin nila kaya si Yuan Kongya, lalo na kung kulang tayo sa ebidensya, na maaaring magdulot pa ng pagbaligtad ng sitwasyon laban sa atin. Ang pinakamahalaga, kahit na talagang may balak si Yuan Kongya laban sa lahat, wala namang masyadong epekto ito sa Jiangnan Region. Narito ang grupo ng investigasyon para lang panatilihin ang kaayusan, hindi para maghatol ng hustisya. Hanggat hindi nito pinagbabantaan ang pamumuno ng Jiangnan Region, bahala na sila kung makikialam sila o hindi. Biglang sumagi sa isip ni Jiang Yi, baka nga i-recruit pa ng Jiangnan Region si Yuan Kongya para sa kanilang layunin, kung ganon, tiyak na lagot na ako. Naisip pa ni Jiang Yi na sumama kay Bian Jianwu. Pero kung pupunta ako sa Jiangnan Region, magiging isa lang akong parte ng makina, at lahat ng karapatan ay may kapalit. Kahit ang isang malakas na tao tulad ni Bian Jianwu, kahit alam niyang umiikli ang kanyang buhay sa paggamit ng kanyang kakayahan, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho ng walang tigil para sa misyon. Walang emosyon na sinabi ni Yang Shinshin, lahat ng tao ay kumikilos para sa kapakinabangan, hanggat alam natin ang pangunahing interes nila, kahit ang Jiangnan Region ay kaya nating impluensyahan. Naguguluhan si Jiang Yi. Nakangiting sinabi ni Yang Shinshin, ano sa tingin mo ang pinaka-inaalala ng Jiangnan Region? Mayroong magpapabagsak sa kanilang pamamahala, sagot ni Jiang Yi. Mas lalong lumalim ang ngiti ni Yang Shinshin, kung ganoon, kailangan nating ipakita sa kanila na isang malaking banta si Yuan Kongya sa kanilang pamumuno. Nag-aalala sila sa pag-atake ng mga zombie, ipaalam natin sa grupo ng investigasyon na ang pag-atake ng mga zombie ay gawa ni Yuan Kongya. Medyo wala sa pag-asa ang sabi ni Jiang Yi, akala mo ba hindi ko gusto yon? Ang pinakamahalaga ay wala tayong ebidensya. Yung blood vine na nakuha ko nung gabi, pinag-aralan na ni Zokir, at walang natuklasang koneksyon sa virus ng zombie. Tiningnan niyang Shinshin si Jiang Yi na parang isang hangal, minsan, hindi mo kailangan ng ebidensya para kumilos. Isisimulang lahat kay Yuan Kongya, pagdudahan nila siya, at kusa ng mag-imbestiga ang Jiangnan Region. Naniniwala ako, sa kakayahan ng Jiangnan Region, mabilis silang makakakita ng mga palatandaan. Biglang napagtanto ni Jiang Yi, tama ka. Hanggat pinalalaki natin ang banta ni Yuan Kongya, hindi siya pwedeng baliwalain ng Jiangnan Region. Sa madaling salita, kailangan lang nating magkalat ng mga chismis tungkol kay Yuan Kongya. Makalumang sabi ni Yang Shinshin, mukhang hindi ka naman ganun kahangal, kapatid na Jiang Yi. Patuloy ni Yang Shinshin, ang tiyak natin ngayon ay marami ng kakayahan si Yuan Kongya. Sa basehan nito, tiyak na magkakaroon ng malaking interes ang Jiangnan Region sa kanya. Para kay Jiang Yi, ito ay isang nakabibiglang revelasyon.
Talagang perpekto ang taktika na ito. Hanggat nakatuon ang pansin ng Jiangnan Region, hindi magagawa ni Yuan Kongya na kumilos ng walang ingat. Maaaring siya pa mismo ang dalhin ng Jiangnan Region para imbestigahan, na ibig sabihin ay ligtas na sila. Ngunit kahit maganda ang ideyang ito, kailangan ng maingat na pagpaplano sa bawat hakbang, wala nang puwang para sa pagkakamali ngayon. Inutos ni Jiang Yi kay Yang Xinshin na buksan ang file ni Shen Yishen, at nalaman nilang si Shen Yishen ay ipinanganak sa isang pangkaraniwang pamilya sa Tianhai City at matagal nang kilala si Yuan Kongya mula pagkabata. Nawala rin siya kasabay ni Yuan Kongya ng ilang panahon. Matapos ang insidente kay Yuan Kongya, malamang alam ni Shen Yishen ang sabwatang ito, o baka nga sila ang nagplano nito. Marahil ay wala namang alam ang ibang mga tauhan niya. Sa katunayan, marami sa kanila ang lubhang nasugatan o namatay sa labanan, at marami ring mutant ang nasawi. Imposibleng magpanggap ng ganoon kapanipaniwala. Sa makatuwid, masasabi na ang mga mutant na iyon ay ginawang pataba lamang ni Yuan Kongya. Hindi na nakapagtataka kung bakit ganoon kasigasig ang Snow Worship Sect sa pagre-recruit ng mga miyembro, namimili sila ng mga may kakayahan upang gawing pagkain para kay Yuan Kongya. Sa huli ay pinagsasama-sama ang lahat ng kakayahan sa kanyang mga kamay. Habang nagiging mas malinaw ang pag-iisip ni Jiang Yi, mas lalo siyang natatakot. Nagtataka siya kung ilang kakayahan na nga ba ang naabsorb ni Yuan Kongya. Ang kapangyarihang iyon ay tila hindi matatalo. Pagkalabas ng control room, humiga si Jiang Yi sa malambot na king-sized bed na balot ng dekalidad na tela. Ang kutson na ito ay iniutos ni Wang Ximing mula Roma at nagkakahalaga ng $1,000,000. Naisip ni Jiang Yi na kung sakaling kailangan niyang tumakas patungong rehiyon ng Jiangnan, siguradong isasama niya ang kama na ito. Habang nakahiga, hindi pa man siya nakaka-relax ng ilang segundo ay naglalaro na ang maraming katanungan sa kanyang isip. Hanggat hindi pa naisasagawa ang plano laban kay Yuan Kongya, hindi siya magkakaroon ng kapayapaan. Nakahiga, habang naguguluhan ang isip, hindi niya maintindihan kung bakit inatake ng copper-armored na lumilipad na zombie ang simbahan noong gabing iyon. Kung kontrolado ni Yuan Kongya ang mga zombie, bakit gusto pa rin nilang saktan siya? May ibang tao bang kumokontrol sa mga zombie? Mayroon bang kasunduan sa pagitan ng mga zombie at ni Yuan Kongya? Posible kayang may koneksyon ang pag-atake ng mga zombie at ang Bloodvine. Ngunit kinumpirma ni Zokir na walang virus na konektado sa mga zombie ang natagpuan sa Bloodvine. Sa gitna ng lahat ng pagdududa, unti-unting pumikit si Jiang Yi. Bigla, natagpuan ni Jiang Yi ang sarili sa gitna ng abandonadong gusali. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mataas ang Bloodvine sa harap niya kaysa sa dati niyang natatandaan, halos umabot ng libo-libong metro. Sa kanyang alaala, ang Bloodvine ay halos 100 metro lang ang taas. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang nakakagulat na tanawin. Sa ilalim ng mataas na Bloodvine ay may mga komplikadong ugat, at sa dulo ng mga ugat na ito ay may mga zombie. Biglang napagtanto ni Jiang Yi na palagi niyang tinitingnan kung ano ang nasa ibabaw at hindi niya napansin ang mga ugat ng Bloodvine. Mas gusto ng mga zombie ang madilim at basang paligid sa ilalim ng lupa. Sa kalituhan, tila nakita ni Jiang Yi ang isang figura. Pagtuon ng kanyang mga mata, nakita niya si Li Jin na may kakayahang mag-alay ng sarili. Nakita niyang pinapakain ni Li Jin ang Bloodvine ng sarili niyang dugo, at mabilis na lumago ang vine habang ang mga zombie na nakakabit sa gilid ay biglang lumobo. Nang makita ito, biglang naintindihan ni Jiang Yi ang sanhi at bunga ng sitwasyon. Lumalabas na si Li Jin ang susi. Habang nag-iisip, biglang dumilat ang libo-libong zombie sa mga ugat at matalim na tiningnan si Jiang Yi. Gulat na gising si Jiang Yi mula sa panaginip, hingal, at puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang mga naunang magulo at magkakabit-kabit na pahiwatig ay biglang naging malinaw dahil sa isang panaginip. Agad na bumangon si Jiang Yi, kinuha ang kanyang notebook, at sinimulan ang pag-aayos ng timeline ng buong pangyayari. Lumitaw ang krisis sa zombie 1 linggo matapos dalhin si Li Jin sa Snow Worship Sect. Ibig sabihin, sa pagpapalakas ng kakayahan ni Li Jin na magsakripisyo, lumakas ang Bloodvine sa maikling panahon na nagbigay daan upang mabilis na mabuo ang isang hari ng zombie. Ang hari ng zombie na iyon ang nag-inject ng virus sa mga naagnas na zombie na naging sanhi ng mabilis na pagdami ng mga zombie. Maaaring kontrolin ni Yuan Kongya ang Bloodvine at magbigay ng utos sa hari ng zombie, ngunit hindi niya direktang mapakilos ang hukbo ng mga zombie, kaya nagkaroon ng eksenang inatake ng mga zombie si Yuan Kongya. Tungkol naman sa kung bakit walang nakuha mula sa paglusob sa gusali,
malamang na inihanda na ito ng Snow Worship Sect at sinadya nilang ipakita ang mga kahinaan upang hayaang mag-imbestiga kami at mabawasan ang aming hinala. Matapos ayusin ang lahat ng ito, huminga ng maluwag si Jiang Yi. Dahil kayang kontrolin ni Yuan Kongya ang hukbo ng zombie, hindi niya hahayaang tuluyang mawasak ang kanyang makapangyarihang sandata. Ibig sabihin, ang labanang ito ng mga zombie ay malamang napalabas lamang para sa rehiyon ng Jiangnan. Kapag umalis na ang grupo ng investigasyon, siguradong kikilos si Yuan Kongya laban sa iba. Gayunpaman, kahit na nakuha niya ang kakayahan ng maraming mutants, hindi niya maaaring isipin na kayang tapusin lahat ng puwersa namin ng mag-isa, kaya malamang ay may natitirang malaking hukbo ng zombie na nakahanda pa rin sa kanyang kontrol. Ang mabuting gawin ngayon ay pigilan si Bian Jianwu na umalis. Ngunit nakababahala, kung direktang haharapin namin si Yuan Kongya, sa kanyang nakakatakot na lakas, kahit ang grupo ng investigasyon ay maaaring walang magawa laban sa kanya. Kahit na may kakayahan si Bian Jianwu na labanan siya, pipiliin ba niyang isakripisyo ang sarili upang makipaglaban sa kanya? Habang iniisip ni Jiang Yi kung kaya pa bang labanan ni Bian Jianwu si Yuan Kongya, may kumatok sa pinto, si Yang Xinshin pala yon. Ikinuwento ni Jiang Yi kay Yang Xinshin ang panaginip at ipinaliwanag ang buong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na kanyang naayos. Matapos basahin ito, tahimik na isinara ni Yang Xinshin ang notebook at unti-unting nagbuo ng plano sa kanyang isipan. Sa oras na ito, sa loob ng Snow Worship Sect, matapos umalis ng ilang malalaking puwersa, sinimulan ng ilang daang natitirang miyembro ng Snow Worship Sect ang muling pagtatayo ng kanilang tahanan. Ang mga natirang buhay ay karamihan mula sa hierarchy ng simbahan at ilang maswerteng mga mananampalataya. Kalma na pinamunuan ni High Priest Sheng Yishen ang lahat, maingat na inayos muli ang kanilang mga tirahan. Pagkatapos, naglakad siya ng mag-isa papunta sa simbahan, handang talakayin ang mga susunod na hakbang ng kanilang mga plano ni Yuan Kongya. Si Yuan Kongya, gaya ng dati, ay nakatayo sa harap ng altar, taimtim na nagdarasal. Papalapit, ngumiti si Sheng Yishen at sinabi, lahat ay naayon sa plano, maayos na umuusad ang ating plano. Wala nang makakapigil sa atin sa Tianhai City. Ang pagsasakripisyo ng ating libu-libong mga tagasunod ay hindi na sayang. Hindi tayo pagdududahan ng iba, baka nga kaawaan pa tayo. Kailangan na lang nating hintayin na umalis ang mga tao mula sa rehiyon ng Jiangnan. Sa puntong ito, naglabas ng pangamba si Yuan Kongya, ngunit may isang bagay na hindi pa rin ako kampante. Naguluhan si Sheng Yishen at nagtanong, dapat ay perpekto ang plano natin, maging ang blood vine ay naasikaso ng maayos. Ano pa ba ang inaalala mo? Lumingon si Yuan Kongya at sinabi kay Sheng Yishen, noong gabing iyon, 2 copper-armored na lumilipad na zombie ang biglaang lumipad patungo sa akin. Sa isang iglap ng pagkataranta, gumamit ako ng kakayahan ng iba, at maaaring nakita ito ng babaeng kasama ni Jiang Yi. Maaaring maging problema ito. Isang matalim na kislap ang nakita sa mata ni Sheng Yishen, at makalipas ang 2 segundo, tumawa siya ng bahagya, hindi dapat maging problema yon. Maraming uri ng mutant sa mundong ito, sino ang makapagsasabi na hindi pwedeng magkaroon ng maraming kakayahan ang isang tao? Sa dami ng nasawi sa ating Snow Worship Sect, hindi malamang na maghinala pa ang iba. Kahit pa maghinala sila, wala tayong dapat ikabahala. Sa pinakamalala, maaari nilang matuklasan ang lihim ng Frost Essence, ngunit walang dahilan ang rehiyon ng Jiangnan para makialam. Tungkol naman sa iba, hindi na sila banta sa atin ngayon. Habang nagsasalita, puno ng kayabangan ang mukha ni Sheng Yishen. Tumango si Yuan Kongya, tama ka. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, wala nang ibang mahalaga. Ang mundo ngayon ay sumusunod sa batas ng gubat, kung saan ang malakas lamang ang mabubuhay. Kapag umalis na ang mga tao mula sa rehiyon ng Jiangnan, oras na para kumilos tayo. Isang kislap ng ambisyon ang sumilay sa mga mata ni Yuan Kongya, ang natitirang mga mutants mula sa malalaking puwersa ay nasa kamay ko na. Kapag matagumpay kong naabsorb ang kanilang mga kakayahan, aabot sa isang antas na hindi kayang isipin ng karaniwang tao ang aking kapangyarihan. Malapit na, magiging Diyos ako ng bagong mundong ito at tatapakan ko ang lahat sa ilalim ng aking mga paa. Matapos ang mahabang pag-uusap kay Jiang Yi, ibinahagi ni Yang Xinshin ang kanyang sariling plano ng aksyon. Una sa lahat ay hanapin ang mga natatagong zombie. Kapag nakumpirma na ang pagkakaroon ng malaking grupo ng mga zombie, siguradong mag-iingat ng husto ang rehiyon ng Jiangnan. Ngunit alam ni Jiang Yi na hindi pa ito ang tamang oras para sabihin sa iba,
upang maiwasan ang hindi kinakailangang takot o pagbibigay babala ng maaga sa kalaban. Kailangan niyang tapusin ang paghahanap ng mga zombie ng mag-isa at palihim. Napansin din iyang Shinshin ang intensyon ni Jiang Yi. Plano mo bang gawin ito ng mag-isa? Tumayo ng matibay si Jiang Yi, mukhang ako na lang talaga ang makakagawa nito ngayon. Kinabukasan, tahimik pa rin sa silungan, at inakala ng lahat na tapos na ang krisis sa mga zombie, at sa wakas ay magkakaroon na sila ng tahimik na pamumuhay. Pagkatapos ng agahan, binalak ni Jiang Yi na umalis mag-isa para simulan ang paghahanap sa mga zombie. Agad na nagtanong si Uncle Vu, bakit ka lalabas? Gusto mo bang samahan kita? Lumingon si Jiang Yi at mumiti, bagaman naayos na ang Zombie King, marami pa ring nagkalat na zombie. Lalabas ako para tapusin sila at ipraktis ang mga teknik sa espada na itinuro sa akin ni Liang Yu. Nang marinig ito, tumayo si Liang Yu, sige, sasama ako, para maituro ko sa iyo ang ilang praktikal na kakayahan sa pakikipaglaban. Nagpahayag din si Uncle Vu at Su Chongli ng kabustuhang sumama. Tumanggi si Jiang Yi, hindi na kailangan, hindi naman tayo haharap sa Zombie King o mga copper-armored na zombie, kaya hindi na kailangang magmadali. Kung talagang gusto ninyong sumama, hati-hatiin na lang natin ang mga lugar na paglilinisan. Pumayag naman ang lahat sa mungkahi ni Jiang Yi at nagsimulang maghanda para umalis. Bigla namang lumabas si Huahua at mabilis na tumalon sa balikat ni Jiang Yi. Ngumiti si Jiang Yi ng kontento, sige, sasama si Huahua sa akin. Sa totoo lang, hindi niya isinama si Huahua dahil kailangan niya ng tagapagtanggol. Matapos niyang makabisado ang double gate technique, halos hindi na siya matatalo sa pakikipaglaban. Hanggat gusto niyang tumakas, sa patuloy na pagbukas ng double gate at paggalaw dito, halos imposibleng mahuli siya. Ang kailangan niya ay ang evolved na malakas na pang-amoy ni Huahua. Dinala ni Jiang Yi si Huahua sa Next Channel Garden Station, kung saan nagyelo ng matigas ang buong subway tunnel. Plano ni Jiang Yi na maghanap sa kahabaan ng tunnel patungo sa Celestial Tribute Area. Hindi nagtagal, narating nila ang pasukan ng subway ng Celestial Tribute Area, na mahigit 10 kilometro pa mula sa punong tanggapan ng Snow Worship Sect. Malawak ang subway network ng Tianhai City, at hinuhusgahan ni Jiang Yi na ang nakatagong grupo ng mga zombie ay malamang na nasa malapit sa Snow Worship Sect. Nagsimula ang tao at ang pusa na libutin ang mga lagusan ng subway. Pumasok ang tao at ang pusa sa lagusan. Ang pang-amoy ni Huahua ay kayang matukoy ang presensya ng mga zombie sa loob ng 1 kilometro. Paminsan-minsan, humihinto si Jiang Yi at tinatanong si Huahua kung may kakaibang nararamdaman. Palagi silang maingat sa paglalakad, pagkatapos ng lahat, sa kanilang paghahanap, hindi sila maaaring madetect ng grupo ng mga zombie, kundi baka maipasa ang impormasyon kay Yuan Kongya at ma-expose sila. Pagkaraan ng 2 oras, halos lahat ng istasyon sa Celestial Tribute Area ay nasuyod na nila, ngunit wala pa ring nakita ang tao at pusa. Nagpatuloy si Jiang Yi sa pagpapalawak ng lugar ng paghahanap, gamit ang double gates, upang magpalipat-lipat ng lugar, at minamarkahan ang bawat pwesto sa mapa habang naglalakad. Nang makarating sila sa hilagang silangan ng Tianhai City, biglang nagpakita ng kakaibang reaksyon si Huahua na karaniwang kalmado. Tumayo ng tuwid ang balahibo nito habang nakatitig ng matindi sa madilim na lagusan sa harap nila. Agad na kinuha ni Jiang Yi ang satellite positioning device, so, narating na natin ang lugar na ito. Ang Turtle Mountain District ay matatagpuan sa hilagang silangan ng Tianhai City, halos nasa hangganan ng lungsod at kanayunan, at walang sapat na yaman, kaya't isang no man's land ito hanggang ngayon. Ang pagpili ni Yuan Kongya na itago ang mga zombie dito ay talagang isang napakatalinong desisyon. Tinitigan ni Jiang Yi ang madilim at malalim na lagusan ng subway, ngunit hindi siya naglakas loob na sumugod. Bagaman masisiguro ng kanyang kakayahang mag-espasyo ang ligtas na pagbalik nila ni Huahua, ang hindi sinasadyang pagpapakita ng grupo ng mga zombie ay maaaring mag-trigger ng pag-aalsa ng mga ito. Bukod pa rito, maaaring maipasa ang impormasyon kay Yuan Kongya at baka mapilitan itong pabilisin ang kanyang mga plano. Iniisip ito, binuksan ni Jiang Yi ang alternatibong espasyo at inilabas ang isang itim na mechanical rat. Ang mechanical rat na ito, na ginawa ni Lu Kairen, ay napakarealistiko kaya maaaring mapagkamalang totoong daga. Bukod pa rito, pagkatapos paulit-ulit na paliguan ng dugo at laman ng higanting daga, halos imposibleng makita ang anumang problema maliban kung i-dissect. Sinimulan ni Jiang Yi na kontrolin ang mechanical rat upang lihim na makapasok ng mas malalim sa lagusan habang siya at si Huahua ay umatras sa ligtas na distansya. Maingat niyang pinanood ang bawat larawang ipinadala ng mechanical rat.
Pagkatapos ng 2 oras, nalibot na ng mechanical rat ang halos buong Turtle Mountain area, ngunit wala pa ring bakas ng mga zombie. Nagsimulang pagdudahan ni Jiang Yi ang sarili, sobra ba ang iniisip ko? Nang halos sumuko na siya sa paghahanap, nagpadala ang mechanical rat ng isang eksena na labis na nagpatigil sa kanya, ang mga lagusan ng subway ay puno ng mga zombie. Matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng subway ng Turtle Mountain District. Ang grupo ng mga zombie ay patong-patong, pinupuno ang maraming linya at umaabot ng halos 10 kilometro. Tinatayang nasa milyon ang bilang at iyon ay isang konserbatibong pagtataya. Pinawisan ng malamig si Jiang Yi, iniisip na sa halos 20 milyong tao na namatay sa Tianhai City, kung magkakaroon ng sapat na oras si Yuan Kongya, tiyak na gagawin niyang mga zombie ang lahat ng 20 milyong bangkay. Mukhang mahalaga ang oras at kailangan niyang madaliin ang pagsasabi kay Bian Jianwu. Tulad ng sa mechanical rat, hindi na muna ito ibabalik. Inutusan niyang umalis ito mula sa tambak ng mga zombie at pumasok sa isang sewer, pagkatapos ay inilagay ito sa standby mode, handa sa mga susunod na utos. Ginamit niya ang kanyang kakayahang mag-espasyo at lumipat sa ibabaw. Habang nararamdaman ang malamig na hangin at ang malawak na nyebeng kapatagan sa labas, naramdaman ni Jiang Yi ang bigat sa kanyang puso. Kahit na nakumpirma ng biyahe na ito ang kanyang mga hinala, wala siyang naramdamang kasiyahan, dahil alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na hamon. Sa kabilang banda, matapos ang tagumpay laban sa grupo ng mga zombie, patuloy na nagsagawa ng masusing investigasyon ang grupo ng pagsisiyasat sa Tianhai City. Ngunit makalipas ang mahigit 10 araw, wala silang natagpo ang anumang bakas ng Zombie King. Unti-unti, nagsimula silang maniwala na tapos na nga ang krisis sa mga zombie. Malalim na bumuntong hininga si Woody, mukhang pwede na tayong bumalik para kunin ang ating mga gantimpala, at sa wakas ay makakapahinga na rin tayo ng maayos. May ngiti sa mukha ng lahat ay sumasang-ayon sa sinabi ni Woody. Patingin-tingin si Baili Changqing kay Bian Jianwu, alam niyang ang desisyon kung babalik o hindi ay nasa kamay ng boss. Ngunit sinabi rin niya, ang mga natitirang zombie sa Tianhai City ay kaya ng asikasuhin ng mga lokal na puwersa. Dapat na talaga tayong bumalik sa Blizzard City para magpahinga, lalo na ikaw, boss. Hindi mo dapat ipilit ang kalusugan mo. Itinaas ni Bian Jianwu ang kanyang sunglasses at marahang sinabi, tama, maaari na nating pag-isipan ang pag-alis. Ngunit naisip din niya na parang napakabilis ng misyon, tila may kakaiba. Gayunpaman, matapos ang mahigit 10 araw, wala silang natagpuang kahina-hinalang bagay, at hindi rin sila maaaring manatili ng matagal sa Tianhai City. Iniisip ito, dahan-dahang sinabi ni Bian Jianwu, sige, bumalik na tayo sa Blizzard City para mag-ulat. Kung may magbago man sa susunod, pwede naman tayong makipag-ugnayan kina Jiang Yi at sa kanyang grupo. Biglang nagsigawan sa tuwa ang investigation team. Masayang nag-high five si Chi Guanming kay Woody. Malamang ay makakatanggap sila ng magandang gantimpala mula sa headquarters dahil matagumpay nilang natapos ang misyon. Ang pinakamahalaga, sa wakas ay makakapagpahinga na rin sila ng maayos. Sa mga sandaling iyon, medyo malungkot na sinabi ni Baili Changqing, sayang lang at hindi sasama pabalik sina Jiang Yi at Yuan Kongya. Hindi napigilang magtanong ni Meng Xiu, mukhang mataas ang tingin ng deputy leader sa kanilang dalawa. Ngumiti si Baili Changqing, magaling ang mga ability users mula sa Heavenly Sea City, pero sina Jiang Yi at Yuan Kongya ang may pinakakaibang kakayahan. Nag-isip sandali si Meng Xiu at sinabi, talagang bihira ang kakayahan ni Jiang Yi. Ang mga ability users na tulad niya na umabot sa Delta level ay napakadalang. At ang kakayahan ni Yuan Kongya ay pang-stratehiya. Sina Xiao Honglian, Xing Chan, at Wei Dinghai naman ay mas pang-combat, at sa Blizzard City, hindi tayo kulang sa ganoong talento. Sa puntong iyon, napabuntong hininga rin si Bian Jianwu at sinabi, pag-usapan na lang natin ito ng dahan-dahan mamaya. Talagang bihira ang kakayahan ni Jiang Yi, pero kung ayaw niyang sumama sa Blizzard City, hindi natin siya pipilitin. Pero tungkol kay Yuan Kongya, kapag nakumpirma natin na kaya niyang mag-produce ng mga mutants, wala na siyang magagawa, kailangan niyang sumama sa atin. Biglang nakatanggap si Bian Jianwu ng tawag mula kay Jiang Yi. Nang makita ito, tinanong ni Baili Changqing, baka may bago na namang misyon mula sa headquarters. Kalma lang na sinabi ni Bian Jianwu, si Jiang Yi ang tumatawag. Nang marinig ang pangalan ni Jiang Yi, nairita si Woody, itong taong to, hindi maagang tumawag o kaya kahit mamaya, tatawag pa talaga ngayon na paalis na tayo ng Heavenly Sea City. Sinadya ba talaga to? Sinagot ni Bian Jianwu ang tawag,
at una munang tinanong ni Jiang Yi kung nakaalis na ba sila ng Heavenly Sea City. Nang malaman niyang pauwi na sila, diretsong sinabi ni Jiang Yi, "Captain Bian, may nadiskubre akong napakaraming zombies sa Turtle Mountain District, at tinatantiya kong aabot ito ng 300,000. Pagkarinig nito, agad na sumigaw si Bian Jianwu, "Ukininam! Ihinto ang sasakyan!" Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Layunin kong isalin sa ating salitang Tagalog ang Global Freeze hanggang sa pinakabagong episode. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in action.